Ngayon pag-usapan natin about dito sa OBA o sa Online Business Academy kasi maliban sa maraming request about dito, marami din ako nakikita mga post dito na may pangakong online income, work from home at digital business. Pero ang tanong kasi dito, ano ba talaga ang OBA? Okay, paano ba kumikita dito at recommended ba itong pasukin? Sagutin natin 'yan. Para sa mga wala pang idea about sa OBA o ngayon lang narinig ang Online Business Academy na ito, ang Online Business Academy o OBA ay isa daw training system o online learning na ginagamit para turuan ng mga tao kung paano mag-promote at magbenta ng isang negosyo gamit ang internet. Hindi ito isang stand-alone company na mayroong sariling produkto o independent na business model. Ang OBA ay connected sa isang existing na business. Sa madaling salita, ang OBA ay hindi mismong company. Ito ay isang training ground o system kung paano ka kikita sa company kung saan sila connected o gamit ang online methods. Katulad, meron ka makikita mga posts about sa paghahanap ng extra income, meron namang post about online business kahit nasa bahay lang, meron namang post na hindi mo kailangan ng experience para kumita gamit ang OBA. So, ito yung mga common na makikita mo sa post nila. Gumagamit sila ng iba't ibang strategy para mahook ang tao. Kabilang dito yung screenshot ng kita, travel photos, mga laptop lifestyle at mga testimonials na kumikita daw sila dito sa OBA. Sa unang tingin, mukhang ang papasukin mo ay isang freelancing, e-commerce o digital marketing o kaya naman mukhang simpleng posting lang sa social media kung saan kikita ka na. Pero ang totoo, once na mag-join ka dito o dumaan ka na sa webinar, ang ending ay papasok ka sa isang MLM business. Ikaw ay papasok sa empowered consumerism na bahagi po ng AIM Global. Kung wala ka pang idea about sa empowered consumerism o AIM Global, pwede mong panoorin ang video na to dahil dyan ko tinalakay about empowered consumerism o kung recommended ba itong pasukin. Ngayon, paano ba kumita ang mga tao dito sa OBA? Ang totoo, hindi ka talaga kumikita directly sa OBA dahil ang OBA ay ginagamit lang bilang training system habang ang actual na kitaan ay nasa empowered consumerism o sa AIM Global o sa pamamagitan ng MLM system. Kung wala ka pang idea sa MLM system o sa empowered consumerism o sa AIM Global, uulitin ko, pwede mong panoorin ang video na to, okay? Pero base sa presentation ng OBA, meron dalawang paraan kung paano ka daw kikita dito sa OBA. Ang pinaka-target kasi talaga nila dito ay mag-recruit ng tao na papasok din sa OBA at magbabayad para sa tinatawag nila na account ID kung saan makakapagsimula ka ng kumita. So mayroon dalawang paraan kung paano ka kikita dito. Una ay sa pamamagitan ng direct referral na pwede ka daw kumita ng 1,000 pesos bawat meron kang marirecruit na tao na magbabayad din para sa account ID. At pangalawa naman ay yung tinatawag nilang indirect referral na pwede kang kumita ng 1,800 pesos para sa dalawang client. So base nga sa presentation, kung may dalawang nag-avail sa bawat buwan, lahat na may invite mo ay makakapag-recruit din ng tigda-dalawang tao na magbabayad din para sa account ID. Pwede kang kumita daw dito ng 3.5 million pesos. Ito yung pinapakita nila sa presentation ng OBA. Pero maliban kasi dito, marami pang paraan kung paano kikita ng pera dito sa loob ng empowered consumerism o sa AIM Global kung saan ito talaga yung pinopromote nila dito sa loob ng OBA. Nandyan yung retailing kung saan makakatanggap ka ng discount sa bawat product o pwede mong ibenta directly sa mga customer mo. Pwede kang kumita sa pairing bonus o sa matching bonus kung saan ito yung tinatawag sa presentation ng OBA na indirect referral. Pero ang tawag dyan ay matching bonus o binary commission kasi bubuo ka dito ng left and right mo. Maliban dyan, pwede ka rin kumita ng uni-level bonus, startup o ranking bonus, pwede ka rin kumita ng royalty, UPP o ground sales commission at mayroon pang iba't ibang bonus o incentives na pwede mong makuha kapag makakapag-recruit ka na mas madaming tao na mag-a-avail din ng account ID. Lahat ng yan ay pinaliwanag ko dito po sa loob ng video na to. Pwede mong panoorin yan. Hindi ka mismo kikita sa OBA, kundi gagamitin mo lang ang OBA para mag-attract ng mga tao na magjo-join sa loob ng MLM business o yung empowered consumerism. Kikita ka talaga sa empowered consumerism o sa AIM Global kasi yun talaga ang business model na gagawin mo dito, maging isang network marketer o isang networker. Ngayon, magkano ba ang ilalabas mo dito o ang ibabayad mo para sa account ID? Mayroon silang binibigay na option regarding sa payment. Ito yung full payment na
nagkakahalaga ng 11,980 pesos. Katumbas po yan ng product package ng AIM Global o Empowered Consumerism na Introverse package. Ito kasi talaga yung binabayaran mo dito, hindi po yung account ID kasi automatic once na maging isa kang distributor ng AIM Global o Empowered Consumerism, magkakaroon ka talaga ng account ID, kailangan mo yon. Yung account ID, term lang nila ito para maiwasan nila na sabihin yung product package at ma-flag sila as a network marketer o networking. Pero meron pang ibang option kung saan pwede kang magbayad ng partial payment na minimum na 500 pesos. Once na magbayad ka ng partial payment, ang ibibigay lang sa iyong training ay yung Module 1, kung saan ang nasa loob ng Module 1 ay mga training about mind setting. Dito sa loob ng training nito, sa mga video na ito, 1.5 oras o minsan nagtatagal pa ng 2 oras yung training. Wala ka pong ibang matututunan dito kundi hyping. Ibig sabihin, papakitaan ka lang dito kung paano sila nagsimula o magkano yung kinikita nila sa OBA. Kumbaga, normal sa pamamaraan ng isang networking na puro hyping, kitaan, kotse, bahay, mga ari-arian, at mas malaking oras yung binubuo ng ganong proseso sa kitaan, okay, sa kotse, sa bahay, sa mga nabili nila, sa travel, o sa mga something na ganon. Pero yung pinaka-training o nilalaman talaga ng module ay pwede mo nang i-search sa Google. Katulad, bakit mo kailangan ng extra income, rat race na madalas mong maririnig sa mga network marketer, at ipakilala na isang mas madaling solusyon ng OBA para kumita online. Ngayon, kung ang tanong mo, ano ba yung system ng OBA? So, ang system ng OBA ay madali lang. Kung ano yung ginagawa ng mga member na makikita mo sa social media, okay, ganun rin po yung gagawin mo. Once na ikaw ay mag-join sa Empowered Consumerism o sa AIM Global. Okay, uulitin ko, ang pinakatrabaho talaga nila dito ay mag-recruit ng mga tao na mag-join o bibili ng account ID na nagkakahalaga ng 11,800 pesos. Una, mag-a-attract ka ng mga tao sa pamamagitan ng post sa Facebook, sa TikTok, o pwedeng image, text, o video na ituturo naman sa'yo sa loob ng OBA once na ikaw ay mag-full payment. Ang ipopost mo dito ay hindi produkto o serbisyo, kundi about sa OBA. Katulad, screenshot ng kita mo about sa OBA, travel photos dahil sa OBA, laptop style dahil sa OBA, at pwede ka rin mag-post ng mga testimonials na kumita dahil sa OBA. Kung wala ka naman ng mga yan, meron mga script na ibibigay na pwede mong gamitin para makapag-attract ng mga tao. Like for example, image na hindi ka na nagsisisi o hindi ka nagsisi na pumasok ka sa OBA dahil marami kang natutunan. Or post naman para sa mga naghahanap ng earning opportunity or extra income. O ang pinaka-target ng member ng OBA ay makabuo ng curiosity sa mga tao about sa OBA. Once na mag-PM ka na, magre-reply ang member ng OBA ng script-based conversation kung saan ito rin naman yung pinopromote nila about sa copy-paste lang. Hindi ka na mag-iisip ng i-reply kasi copy-paste lang yung gagawin mo kasi may script ka ng susundan. So ang goal naman dito sa mga script na ibibigay sa iyo ay para makapag-attend ka ng Zoom meeting o mga training. Sa una, dadalhin ka sa video na to kung saan dito ipapaliwanag kung paano kumikita, hyping, katulad ng mga kumita, mga resulta, mga bahay, mga kotse, mga ari-arian, at paano ka makakapag-avail. Dito na tatalakayin yung about sa full payment at sa partial payment. Once na mag-full payment ka na, papasok ka sa Empowered Consumerism o sa AIM Global na isang network marketing. Okay, ibig sabihin, para kumita ka dito, kailangan mo talaga mag-recruit ng sandamakmak na tao. Ngayon, ano yung ituturo sa'yo? Sa Module 1, Mindsetting Training. Okay, sa Module 2, Facebook Posting o Facebook Profile, mga basic skills about Facebook marketing, manual o automation. Sa Module 3 naman, dito na yung duplication o ipapaliwanag sa'yo about sa multiple accounts. Ibig sabihin ng multiple accounts, bibili ka ng maraming account, maraming 11,800 para mabuo mo yung pyramid, okay? O yung pyramid structure para mas madami kang kitain sa future. So once na ikaw ay mag-recruit o dumami na yung recruitment mo sa ilalim mo. So ibig sabihin, ang pinaka-training na matututunan mo talaga dito ay kung paano mag-recruit online ng mga tao na magbabayad para sa account ID. Ngayon, ang tanong, maganda pang pumasok dito? Worth it bang pumasok dito? Talaga bang kikita ka ng pera? Napag-usapan natin yung mga red flag na nakita ko dito sa OBA. Unang red flag. So, hindi malinaw sa simula ang totoong negosyo kasi ang ina-advertise nila ay online job, e-commerce, digital business, paano kumita sa Facebook. Pero ang ending,
once na makabayad ka na, MLM pala yung gagawin mo. Isa po yun unethical na pamamaraan. Pangalawang red flag, script-based marketing. Bakit red flag ito? Dahil dito na nawawalan yung pagiging transparent ng isang communication. Para pareho ang message ng mga member, may mga copy-paste pattern system. So, wala talagang idea kung ano talaga yung papasukin mo, kung ano yung gagawin mo dito sa OBA. Pangatlong red flag, focus sa recruitment. Kung wala kang recruit, wala kang income at mas malaki yung kita sa pag-recruit ng mga tao. Base nga sa presentation, ang pinaka-target nila dito ay mag-recruit ng tao na magbabayad para sa account ID. Magre-recruit ka ng 2 tao at yung 2 tao na yun ay tutulungan mo mag-recruit ng 2 tao. Okay? O kaya naman, ikaw yung gagawa ng paraan para mag-recruit ng sandamakmak na tao para kumita ka ng malaki. At pang-apat na red flag dito, meron po itong multiple accounts system. Bakit red flag yung multiple accounts? Kasi dito na nangyayari yung unethical, okay, na pamamaraan. Bakit? Kasi meron pong iba na meron na silang napapakitang income sa dashboard at ipinapakita nila yon sa social media as income nila o kumita na sila sa OBA. Pero ang totoo, mayroon po silang multiple accounts. Once kasi magkaroon ka ng multiple accounts o sabihin natin na nagkaroon ka ng 1 account at bumili ka ng sabihin natin 4 pang accounts, magkakaroon ka na po ng kita doon sa matching bonus. So pwede mo na yung ipakita na income. Pero hindi pa talaga income yun kasi expenses yun eh. So inire-recommend kasi nila dito na mga upline o mga tinatawag nilang coach. Recommendation nila yung 5 accounts, 7 accounts o 15 accounts para nakaposisyon na raw yung account nila. Once na ikaw ay makapag-recruit ng mas maraming tao, mas kikita ka ng malaki. Pero ang totoo, gusto lang nalang kumita ng malaking komisyon sa'yo kasi ikaw pa rin naman yung gagawa ng pag-recruit ng mga tao. Ikaw pa rin naman yung gagawa ng paraan para makapag-recruit ka ng tao. Paraan lang nila yon para kumita sila ng malaki sa'yo. So, mas maraming account, mas malaking puhunan ang ilalabas mo dito. Example, 7 accounts, ita-times mo po yun sa 11,800. Ganun kalaki. Pang-5 red flag dito ay about sa income hype at lifestyle marketing. Katulad, pinapakita ang income, ang lifestyle, pero hindi naman sinasabi ang hirap bago narating doon. Once na lifestyle ang pinopromote ng isang tao, dyan ka na mag-iingat dahil isang malaking red flag yan dahil sinisilaw ka lang sa resulta na hindi pinapakita sa iyo yung tunay talagang proseso at tunay na produkto. Ginagamit lang yung emosyon mo katulad ng inggit, ng FOMO, imbes na ipresenta yung tunay talaga nilang negosyo. Ginagamit yung lifestyle para iwasan na ipresenta yung produkto o sistema. Madalas ginagamit para magbukang legit ang isang negosyo kahit walang totoong value. At karamihan ginagamit ito ng mga scam at mga MLM recruitment system na nakafocus lang sa pag-recruit ng mga tao at hindi sa produkto o serbisyo. So pang-anim na red flag dito, overpriced product na malaking issue po ito sa empowered consumerism o sa AIM Global. Madalas member lang talaga yung bumibili ng mga product dahil sa maintenance. Para kumita ka ng tuloy-tuloy, kailangan mo talagang mag-maintain o bumili ng produkto na hindi sinasabi sa'yo. Dahil once na meron ka ng matching bonus, nagkaroon ka ng left and right na tao, mayroon ka ng matching bonus, kailangan mo na po mag-maintain ng account mo. Bibili ka na ng consistent na product. O kaya naman, patuloy ka mag-recruit ng tao para mapatuloy mo yung maintenance mo o yung account mo. So, mababa yung external customer dito. Karamihan dito ay nakabase lang sa recruitment. Pang-7, skill limitation. Ang itinuturo lang dito ay specific sa recruitment at script marketing lang. Wala nang iba. Kumbaga, nakafocus lang sa iisang industriya. So, yan yung mga nakita kong red flag dito sa OBA. Ngayon, kung ang tanong mo, recommended ba itong pasukin? Recommended bang mag-join dito? Kung pag-uusapan natin yung positive side, katulad ng structured training, may mga system na susundan, may community support, at may potential income kung marunong ka talaga mag-recruit ng tao, siguro pwede kung yun talaga yung gusto mo. Pero in reality kasi dito, hindi ko siya pwedeng i-recommend na pagkakakitaan kasi marami ako nakitang red flag na pumapasok sa unethical system at unethical practices pagdating sa online marketing. Unang-una, dependence ito sa recruitment. Kung wala kang recruit, hindi ka talaga kikita dito at kailangan mo ng malaking puhunan na nagsisimula sa 11,000 pesos o mas malaki pa para makapag-multiple accounts at para kumita ng malaki. Normal na lang po ito sa MLM system o sa traditional MLM system. So kung hinahanap mo ay tunay na digital skills, sustainable online business o sustainable
online income, hindi ito best o hindi ito recommended kasi ang gagawin mo lang dito ay mag-recruit ng mga tao at kapag wala kang recruit, wala ka rin kita. Pero kung ang goal mo ay sumali sa MLM system o mag-recruit online, sa tingin ko, pwede ito sa'yo. Pero kailangan mong maintindihan ang structure, kaya kailangan mong panoorin ng video na to. So para sa akin, hindi ko ito maire-recommend itong OBA o Online Business Academy kasi kung iisipin mo, kung aalisin mo yung recruitment sa Empowered Consumerism, may negosyo pa bang matitira sa OBA? Para sa akin, wala na kasi yun yung pinaka-main system nila, ang recruitment. So kung walang ma-recruit, wala kang kita. O ulitin ko, para sa akin, hindi ko ito recommended. Pero kung hinahanap mo ay talagang MLM o recruitment system, bagay ito sa'yo. Pero kung ang hanap mo ay tunay at marangal na negosyo, tunay na digital skills at sustainable income, hindi ito para sa'yo. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa OBA? Comment mo sa baba ng video na to. So dito na tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilan to. Bye-bye!